What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Kakagaling lang ni Expedia Agent Morales dito sa tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo na kung saan ay nag-pronounce na ang leader ng INC na open for all ang isasagawang rally sa January 13, 2025. Na ibig sabihin nun mga kababayan kahit hindi kapatid, basta ikay para sa kapayapaan ng bansa o ikaw naman avid supporter ng mga Duterte, kamukha nila Tatay Digong at VP Sara, pwedeng-pwede na tayo makiisa mga kababayan. Sumama sa kanilang malakiang rally na gaganapin. Mukhang isa ako sa sasama dito sa rally na ito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman napakalaking pasalamat din natin sa Iglesia ni Cristo na nagsagawa sila ng ganitong panukala para suportahan ang kapayapaan sa dalawang lider na nagbabanggaan. Na tayo namang mga Duterte supporters makiisa na, kumilos na din, at samantalahin ang araw na ito para ipahayag ang ating pagkondena sa bangag na administrasyon na patalsikin itong si VP Sara. Grabe, kaabang-abang naman ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Alam niyo, ang IMC kasi ganito sila, tinitingnan nila kung ano yung mas makabubuti sa bansa. Yeah. Ngayon, kung sila man nag-announce na at nagbigay ng ng direktiba sa kanyang mga lokal na mag-organize ng rally, yan talagang mayayanig talaga sila Dahil ito na kung ako man yung politikong lokal o politikong nasyonal, parang parang suicide sa aking political career kapag ako ay bumangga sa Iglesia ni Cristo. Correct. Kaya yung pasya ng tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo ay hindi para sa kanila lang, kundi para sa ikabubuti ng ating bansa. Gusto lang naman nila pagkakaisa Kaya sinundan ng pamunuan o ng pangangasiwa o tagapamahala ng Iglesia ni Cristo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya suportado yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung ito man si Bongbong Marcos ay nagsisinungaling, ay bahala siya sa buhay niya. Sapagkat yung pasya ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo na tumindig laban doon sa impeachment at suportahan yung kanyang mga itinahayag na tutol si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ay yun. Si Presidente Bongbong at ayaw niya ng impeachment. Ngayon, ang sabi naman sa kanila yung paano ngayon, nagpapaayos sila ng impeachment. Ano ba yung talaga yung kaya yan? Drama lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang sa dinima. Tuloy sila. Pagkatitin lang yan. Na hindi, huwag na impeachment. Ngayon, tuloy sila. Gusto sila nalaman niya. Talos-tos. Sabihin ko, wag. Tuloy nila. Ganito po yan Sa ikalilinaw po natin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung titignan rin base sa itinatadhana ng Konstitusyon, wala po siyang pakialam sa ginagawa ng Legislative Department o ng Kongreso. Iwalay po yan. Pero, nakikita naman natin na ang Malacanang ay mayroong influensya sa Kongreso. At ang Kongreso ay may influensya rin sa Malacanang. Kaya kung hindi man sinasaad sa batas ay nagkakaroon talaga ng sabuatan bansa. Tatlo po ang branches ng gobyerno: executive, legislative, at saka judiciary. Ngayon, bawat isa po sa kanila ay mayroong kanya-kanyang kapangyarihan at kanya-kanyang gawain. Kaya lang sa panahon na ito ay nakikita naman natin, hindi naman na itutuble. Diba? Nakikita naman ng taong bayan ang pagkakaroon ng sagwatan ng ehekutibo at ng lehislatura. Diba? Kaya yung mga ginagawa nila ay talagang nakikita base sa kanilang mga ikilos at mga ginagawa.
Di may tatanggi, no? Na talagang ang kilos nila masira at mapolitika ang mga pangalan ng Duterte sa taong bayan. Pero the more na ginagawa nila yan, the more na lumalakas at dumarami ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Nawika nga ng taong bayan, mas okay nga ang ginagawa nila upang mapadali ang pagpapatalsik sa kanila. Sabihin ba ni Marcos na hindi siya pabor? Pero sa ilalim nito o sa likod nito ay meron na silang mga kasunduan na kahit tumanggi siya, tutuloy itong kabila. Ganun. Kaya, nasa kanila yan. Dahil yung pagtanggi nila o pag hindi nila pagsunod sa damdamin ng taong bayan, ito po yung magiging hudyat ng kanilang o ng pagwawakas ng kanilang political career. Ngayon sir, halimbawa, tuloy-tuloy na, no? Yung Congress, sila tumados-dos, pupunta doon sa Senate. Yan, sige naman siguro mag-execute dyan kung magkano kung sino yung guilty o not guilty. Yung no? Pero dadaan kay BBM. Hindi ko masinigay dyan ng BBM. Wala na siya, wala. Ang impeachment, pamamaraan po yan. Ang impeachment po, hindi po sa criminal, hindi po sa kasong criminal, kundi pagpapatanggal sa mga tao na humahawak, na kapangyarihan base doon sa konstitusyon. Ang Kongreso, sila yung mag-iimbestiga. Pero may kapangyarihan sila na hindi na mag-iimbestiga, agad-agad pwede nilang ipasa doon sa Senado. Ang Senado, kapag ito yung magiging ito yung magiging buwes o korte. Siya yung magpapasya kung ikaw ay dapat tanggalin sa pagpagitan ng impeachment o hindi. Ngayon, sabi nga ang kinakailangan bilang kung sino man ang sa Senado para sa impeachment, na kinakailangan bilang lang ay 8. Kung meron kang 8 bilang, wala na. Hindi ka na kayang ipa-impeach. Siyam daw sir yung... Dahil ang kinakailangan, labing-anim na boto ng senador para ikaw ay makatulang manakal ka sa trabaho. Sir, bago mag-isa na yun sa Senado, wala na, payo na. Ilang days, 4 days ba? Ganun din natin. Depende po sa rules nila Hindi po natin kabisado yung rules ng Senate o Congress. Depende po. Gagawa na kasi ng panibagong rules nila. Ganun din po nila. Kaya nga, nasa kanila naman. Sapagkat ang pagpapayag ng impeachment o pag-endorse ng impeachment ay nasa kapangyarihan. Solong kapangyarihan ng Kongreso ang napapakapulungan. At kapag ito ay napagtimay nila, pwede nilang i-endorse doon sa mga kapulungan, doon sa Senado, para ito ay litisin. Pagkaroon ng pag-litis. Ngayon, nasa kanila po yan. Sa kabila ng pagbabanta ng Iglesia ni Cristo na itigil yung ginagawang impeachment. Diyan ngayon masusubok si Bonget, mga kababayan. Kung paninindigan niya ba ang kanyang sinabi o pa-playing safe lang siya. Magiging balimbing ito. Bilang presidente, dapat may isang dila, may isang gawa, Dahil hindi makakabuti, sa paniwala ng Iglesia ni Cristo, hindi makakabuti ito sa kanila. Sir, Correct. iba na loso lang po yung pinakaunang isang kanilang impeachment. Ngayon, bakit nagkaroon na agad ng pangalawa? Di ba may pinal na pangalawang impeachment? Ganun po ba kabilis naman ito? Alam niyo po, nasa kanila po yun. Nasa kanila kung paano nila ipatrato, kung paano yung kanilang yung kanilang pag-appreciate doon sa mga ipapayag nila. Dahil ang kapangyarihan nga ng pagpapayag nga, pag-endorse ay nasa kanila, nasa mga kapatid. Pag binato nila yan doon sa Senado, ito yung paglilitis nila. Sir, tikma po kayo dito. Sir, bakit po, sabi nila na sa isa nga magdalakaw at tayo, bakit sabi ni BBM na maraming successful ang nagawa ng David Jorges, nila yung secretary kasama. Sabi nila dyan. Ano po yan kanya-kanyang accomplishment po yan At yan naman po, yung mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte, nakikita naman yan. Nakasagot po yan. Ibig sabihin po, si Sara po ay hindi magnanakaw at hindi lustay at nagkatrabaho bilang isang ityari ng gobyerno. Ngayon sir, sino po ang hindi nagkatrabaho? Yung mga kawataan ko sir, di ba sir? Opo, ganito po yan
yung bintang nila para kay Vice President Sara Duterte, nananatiling bintang, nananatiling salita lang, sapagkat wala pa namang napapatunayan o may paman, di ba? Kung meron man silang mga akusasyon labang kay Vice President Sara Duterte, sana i-file nila ito sa Plataforma, sa korte, para magkaalaman. Kasi Correct. ginagawa nila, kinakaladkad lamang nila yung pangalan ng Vice Presidente para hiyain sa publiko. Pero yan po, hindi na po hindi na po masyadong pinapansin ng publiko sapagkat matalino na po ang taong bayan, hindi po kaya tao. Diba? Kung impeachment case nila, laban na yung Sara Duterte. Talagay ko wala. Kasi wala namang Walang matibay na evidence. At dito sa video na to mga kababayan ay ating panoorin no itong bali-balita di umano na may dalawang kongresista ngayon ang bilyonaryo dahil sa pagnakaw ng pera ng kaban ng bayan na kung sino ang dalawang to ay ating mapapakinggan dito sa video na ito. Namantakin nyo yun mga kababayan, kaya nilang bumili ng dalawang luxury sports car no na tumataginting sa presyong 300 milyon kada isa o sa matotal ay nasa 600 milyon ang ginastos na pera para sa kanyang luho. Grabe, harap-harapan tayong niloloko, harap-harapan ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Naisipin yung mabuti mga kababayan, ang 600 billion pesos na ito napakalaking pakinabang sana para sa bayan na kanyang nire-representa. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Aywan ko, meron daw mga chismis ngayon na mga, ano ba yun, yung kasama nyo yata sa Kongreso na nakapag-uwi daw ng dalawang Bugatti Chiron, Kong. Yan daw yung Ewan chismis. ko, wala akong, ano ba yung Bugatti? Yan yung sports car ko rin. Sa sports car na... Ito ba yung mga sports car na kaya mo lang mabibili dahil wala ka nang magawa sa pera mo? Ayun yun, tama po kayo. Oo. May mantakin mo isang Bugatti Chiron parang 300 plus million ang isa. Kong. Naku po, Yan ho'y pumasok sa Pilipinas Grabe. noong mga parang Enero ata ng taong ito. So isang sasakyan lang, 300 million na Opo, Perang 300 million Pilipino. pesos. Po. perang Pilipino. Opo, ang isa yan. Ang nangyari Bugatti kasi Chiron. pala dyan, Jen, Oo. may nakumpiska ang customs na Bugatti. Yes, kulay asul at kulay pula yan Oo, ata. noong Pebrero. Oo. Hindi ko kasi nakakuha eh. Kasi Pebrero, dapat regalo sa akin yan. Nakalimutan birthday. ko akin yung asul dyan eh. Nakalimutan ko. Sabi sa akin yan, Jen, regalo ko sa'yo yan, Bugatti. Oh. Eh, nung sinubasta nung November, walang makabili, Jen. Ayun Kasi na nga. sobrang mahal nga, 312 million. Ba't di na lang Floor pinarapol? price. Pinarapol, oh. Eh ngayon, pumunta daw yung direkta nakipagnegosasyon yung congressista. Kasi kapag walang nanalo doon sa Negotiation na magkakaroon ng negotiated at ata yan pagbili. Ilan ba yung nakumpiska? Alam Dalawa mo? po, dalawa. Dalawa, cost. Binili niya yung dalawa? Asul at pula. Mukhang binili niya ata pareho. So nag-iisa lamang yon. Grabe mga kababayan, harap-harapang tayong niloloko ng mga kongresista natin. Namantakin nyo yung mga kababayan na ninanakaw nila ang pera natin para may pambili lamang ng kanilang luxury sports car. At hindi lang isa mga kababayan, kundi dinalawa pa. Yun ang chismis ko. Oo nga, Isang congressman na bumili ng dalawa. Yung dalawa binili niya. Opo. Hindi siya nagkasya doon sa isa. Oho, mukhang ganun nga ata. Kasi di ba naalala mo, Nelson, nung sa Pebrero, kinumpis kayo sa bahay sa Alabang eh. Di ba? Yung... Pero ang usapan, Jen, Oh. ewan ko kung alin ang totoo kasi sa inyo, nakuha, nabili. Eh dito ang sabi, meron ding usapan na hindi nakuha ng kongresista ang sasakyan dahil sobrang baba ng tawad. Di nga, yun nga, kasi ang presyo, di ba, nung hindi na, 132. nabili niya ata ngayon, 132 million na lang. Kasi 130, tinawaran niya. oo. Di ba, kasi ang original price, 312 million eh. So, So siya lang ang bidder siguro. Wala namang ibang tsaka siya lang ata po kung may interest. Sa may interest. Na baka yun ang kanyang kagustuhan. Pero 100, kanino naman napunta yung pinagbilhan? ay sa custom ko, Sa sa customs gobyerno na. siguro yan. Di ba? Customs. Hindi, tinatanong ko lang Kaya kasi nga, alam mo, pagkakaalam mo ko, wala ganun. namang may-ari yun dahil sinakote yun, di ba? Opo. Paano ibebenta? Oho. So, paano mong itatala yun? Parang earning siguro ng customs. Baka dagdag kita ng department ng Bureau of Customs. Kasi Ko. subasta nila kong eh. Oho. O, yan ang madadagdag dun sa tinatawag nating, yung revenue kasi natin, Jen. Opo. Naalala mo, magkano na yung budget natin? Yung national spending natin?
National Yan ha, ang lakas nilang mang-trip. Itong mga tuwadcom kay VP Sara pero sila mismo magnanakaw. budget. Opo, 6.352. 6 trillion. 325. Hindi. 325, tama pala. Oo. 325. At dito sa video na ito mga kababayan ni ating panoorin, itong kakapasok lamang na balita na mahigit 993 na mga kapulisan at kasundaluhan ang pumirma at nag-open letter dito kay Bongbong Marcos. At ang 112 dito mga general pa, grabe, na talagang ayaw nila itong ginawang kurakot budget ng bicameral na ngayon hinihintay nila kung ano ang mga inapruba at kung alin ang mga veneto nito na inaasahan nila ngayon mga kababayan na itong akap ayuda ni Tambalos alisin nitong si Bongit. At kung hindi, baka mag-gimmick siya na talaga ng pagpapatalsik sa mga bangag. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Kaya pala, siging ka bitaw ng statement o siging ka-publish ng statement si E.S. Bersamin na sabi niya, the President is prudent in programming and spending resources, limited resources of our country. Ito pala ang demand ng open letter ng mga generals. Number 3, reinstatement of the initial funding for key departments. Ensure that those who have smuggled unrelated items such as ACAP funds are held accountable because they cause the embezzlement of funds that could have been used Tama. for more important needs of the people. So, tinatarget nilang ACAP. Ensure transparency and accountability. Mantapin niyo yun mga kababayan, ang mga kasundaluhan alam nila na walang magandang dulot yung akap ayuda ni Tambalos. Sadyang vote buying yan mga kababayan. Yung perang nakalaan dyan gagamitin lamang para sa midterm election. Then, diniscuss na the National Expenditure Program and Public Trust. The National Expenditure Program is the overall management plan of your administration which aims to achieve equal and balanced development. All these deviations and unjustified allocation being allowed to continue distort the budgetary process and erode public confidence in this government, thus potentially deny you the legacy of a sound and accountable stewardship of nation's resources. We fervently ask for your firm and decisive action, Your Excellency, because that will enhance your fight against corruption and correspondingly promote the public good and the well-being of the Filipino people. Let this national budget be an enduring testament of your government's commitment in attending to the real needs of the Filipino people and pave the way for the inevitable growth of our nation. With utmost respect, signed. Yun na. 193 lahat ang nakapirma. Binilang ko yung number of generals, 112. Dami. Ano yung demand nila? Ang demand nila is ibalik ang budget sa BICAM. Wala Nireview lang ng Pangulo. Nire-review ko high. And then, December 30, pipirma na. So, dito magkakaalaman ngayon. Pagpirma ng presidente, ano ba yung, kasi sabi ng presidente, line veto, meron siyang veto power. Ano ba yung mga igagano niya? Babantayin natin AKAP. Tatanggalin ba niya ang AKAP? Tapos, binabanggit din pala ng mga signatories yung AFP modernization. Ibabalik ba niya yung 15 billion na naisla sa AFP modernization? So, it remains to be seen. Ito, very respectful pa itong pumirma, lalo na yung 102 generals. Kapag yung hinaing nila ay hindi natagunan, ay iwan ko na lang kung anong reaksyon nila. Basta hintayin na lang natin. Sana ang Pangulo, totoo na nire-review, at ang isipin niya yung kapakanan ng mas nakakarami, hindi yung kapakanan correct. ng mga lawmakers. Kasi ang nagpagulo dito, mga lawmakers, yung nag-approve sa BICAM, yan ang nagpagulo. So, tanong, ni Tio Moreno, ni Optic Politics, katapusan na ba ng PBBM admin? Only time will tell. So, sana, gabayan ng Diyos ang Pangulo para magawa niya yung tama. Ilang araw na lang, 3 days to go, pipirmahan na po ng Pangulong Marcos Jr.
ang 2025 national budget. Na sabi nila, nire-review daw. Okay, speaking of this budget, merong open letter pinirmahan ng 193 individuals. Most of them are generals, female generals. Binilang ko yung nakapirma na generals. Of course, all of them are retired. 112 AFP, PNP, Philippine Coast Guard, generals, admirals. Nagre-reklamo itong mga signatories open letter yung budget na hinihiling nila sa Pangulo na ibalik ng Pangulo itong budget na ito sa BICAM. So, it's a very strong letter. Although, maganda yung wordings ng letter, very respectful but malaman. Okay? So, ito, post ni Tio Moreno. About time na ba? Katapusan na ba ni BBM? Question mark. May similar post na nabasa ko, ganito rin. Si Optic Politics. Title ni Optic Politics is Fiscal Mismanagement, Signs of PBBM Admin Demise. Demise, yung katapusan na rin. Malapit nang, and now the end is near. And so they face the final curtain. Oh, the end is near. Ito, mga opinion, tanong ni Tio Moreno and Optic Politics. Ang basihan nila itong open letter na ito. Basahin ko lang itong sinulat ni Tio Moreno. Look, retired officials and members of the AP, PNP, uniform personnel, UP Vanguard, civil society groups, civic organization, and concerned Filipino citizens have expressed concern over what they describe as the questionable 2025 proposed national budget passed by Congress. PS, sabi niya, this open letter was shared with SMNI News by one of the signatories of the manifesto. So, iba ito sa mga unang open letter, walang perma. Ito, perma daw, 193. Kabilang dyan, 112 generals. Okay, so, Grabe. basahin natin ha. Concerned of the Republic are writing to you today to convey our serious concerns regarding the questionable deviations of the approved General Appropriations Bill 2025 from the National Expenditure Program, NAP, that Your Excellency submitted to Congress. These changes are the remarkable upgrades and new items which are unnecessary and which favor less important needs at the expense of the most basic needs of the Filipino people, including the welfare and security of our country. We sincerely request, ito yung sinasabi ko na very respectful naman ang sulat. Kailang malaman. Tungkol sa kapalpakan ng Kongreso ito eh. Kasi sila yung nag-approve sa BICAM eh. We sincerely request Your Excellency that the budget be returned to the Bicameral Conference Committee for a thorough, comprehensive, and transparent assessment to ensure that the allocations are consistent with the nation's priorities and address the most pressing needs of the Filipino people.